Eto na nga pala yung araw na natuloy kami dito sa Daranac Falls ng Tanay Rizal. Dahil nga di naman kami masyadong excited, 5 AM pa lang mula sa Laguna ay nagready na kami upang makarating ng maaga dito. Almost 1 hour and 30 minutes nga lang pala ang biyahe namin mula dito hanggang sa amin. Dahil ayaw namin maulit ang nangyari sa amin 2 years ago ay hindi na nga kami nakapasok ng araw na yon kasi sa sobrang daming tao. Tinapatan kasi ng Holy Week kaya naman hindi na kami nakapasok dahil nga sobrang crowded na sa loob. Kaya naman ang ending yung pinapangarap namin Daranac Falls ay naging sapa na lang ng araw na yon. 6:30 nga pala nang kami ay dumating araw ng Sabado kaya medyo marami na ring tao. Medyo na-standard na nga din pala kami dito sa labas dahil alas 8 pa nga pala ng umaga ang kanilang opening. Kaya naman kahit anong aga mo ay mag-iintay ka pa rin sa kanilang pagbubukas dahil alas 8 talaga sila magpapapasok. Almost 9 AM na nga din pala nang kami ay nakapasok dahil 2 pila nga pala ang kailangan mong pilahan. Una ay ang ipalista kung ilan kayong magkakasama, after nun ay doon naman sa cashier upang kayo ay magbayad na. Eto nga pala yung first time ko dito sa Daranac Falls kaya naman medyo excited ako dahil sa TV at palabas ko nga lang pala ito napapanood lalong-lalo na sa mga fantasy na movie. Ang naging entrance nga pala namin dito sa ngayon ay 100 per head para sa adult at 50 pesos naman para sa mga bata. At kung kukuha naman kayo ng cottage ay meron sila ditong 200 kapag walang payong at 300 naman kapag may payong. In fairness, ang ganda ng CR nila dito na talaga namang makakapagbanlaw ka ng ayos dahil sa lawak at daming pwedeng makapagbihis ka kaagad. Hindi nga din pala ganun kahasil puntahan yung falls dahil nga sa renovation ng mga ginawa na dito ay mas maayos at pinaganda na nga ang daan. Mula 2 to 3 minutes ay nandun na kayo sa mismong falls. Sa mga dadaan nga pala dito sa gilid ay dahan-dahan lang dahil napansin ko ay medyo madudulas ang bato, baka magkamali ka ng tapak ay mahulog ka sa maling tao. Sad to say, hindi nga pala ako nakapagpalipad ng drone dahil meron nga pala silang bayad na 1,500, ganun kamahal, which is okay lang naman kasi hindi naman ako magbabayad. Pangkain na din kasi yun at panggas. Sa mahal ba naman ng mga bilihin ngayon ay talaga namang manghihinayang ka kung yun iyong babayaran. Siguro next time na lang kapag kumikita na tayo sa vlog. Advice ko nga pala sa mga hindi masyadong marunong lumangoy, kumuha kayo ng life vest kasi medyo malalim nga pala ang tubig nila dito. Once na makita ko nga ang lugar at harapan ng falls ay talaga namang maganda, para siyang isang malaking swimming pools tapos na running water pa. Sa tubig naman, grabe na rin yung linis at sobrang lamig. Sa unang lusong mo talaga ay magtataasan ang lahat ng balahibo mo, lalong-lalo na kung hindi ka naligo bago ka pumunta. Madami din pala ditong tumatalon at nagpapakitang gilas tulad ng pagdadive at bumabartikal o kaya naman ay tumatumbling. About naman sa nagastos namin ay worth it na ito para sa amin kasi hindi siya ganun kagatas o mabubutas ang bulsa. Kaya naman na-recommended ko talaga na masilayan nyo rin ang ganda ng Daranac Falls. Ang medyo tagilid lang talaga sa akin dito at hindi ko na-afford ay yung pagpapalipad ng drone kasi nga naman 100,500 diba? Kaya naman sana makapagpalipad na tayo soon. Yun lang muna sa ngayon mga dear. I-advise at bigyan ko ulit